Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tinawagan si Kit ng sekretary niya sa intercom. May bisita raw siya, si Mrs. Annette Sevilla. Si Annette? Bakit siya nito pinuntahan? Hindi agad nakilala ni Kit si Annette. Tumaba ito at pumuti at gumanda. Kit Almeda? Maluwag ang ngiting bati naman ni Annette. Kumusta na ang big shot ngayon? Ginagap naman ni Kit at iniabot na palad ng babae. Ikaw nga riyan ngayon balita ko. Iginiya niya ito sa magkaharap na pang-isahang sofa sa isang panig ng opisina. Please sit down, sinurpresa mo ako. Naupo naman si Annette. Ano, kumusta na? Nagbalitaan sila ng kani-kanilang estado sa kasalukuyan. Pagkaraan ay parang mga teenager na binalikan ang kanilang high school life. Kilala mo si Divine, hindi ba? Natatawang tanong naman ni Annette. Oo, si Divine Garcia yon. Si Miss Mahinhin. Nakakatawa ka mo. Di ba siya yung pinakasimple at pinakamahinhin sa barkada natin noon? Oo nga no. Siya pang unang-una nag-asawa. 3 na ang anak niya. Akala namin magmamadri yon. Yung palay, closet kikay pala ang loka. Natawa naman si Kit. May nasabi nga pala sa akin si Cecil. Pagkuwan ay naalala niya. May ino-organize daw kayong get-together party. Nagpunta siya rito. Nasabi nga sa akin ini-invite mo ako. Sa Sabado yata hindi yun, hindi ba? Nabawasan naman ang sigla sa ngiti ni Annette. Tumikim pa muna ito bago sumagot sa kanya. Sa totoo lang Kit, ayokong may spoil ang excitement ng pagkikita nating ito. Imagine, after 7 long years, ngayon lang tayo ulit nagkita. Parang may ibig kang sabihin na. Pagpapatianod naman niya rito. Tumikim naman ulit si Annette. It's really about Cecil and you and your wife, Myla. Ipinagtaka naman iyon ni Kit. Alam mong asawa ko si Myla. Tumango naman si Annette. Si Cecil mismo ang nagsabi sa akin. Nalito naman si Kit. Pero sabi niya, hindi mo alam. Kasama sa plano niya ang magsinungaling sa iyo, Kit. Tumiim naman ang tingin na lalaki. Plano? Anong plano? Alam mong best friend kami, hindi ba? Nagko-confide sa isa't isa. Hanggang ngayon, nai-confide pa niya sa akin ang binabalak niya. Hindi nga ako makapaniwala na maisip niya yon. Lalong-lalo na magagawa niya dahil masyadong drastic ang posibleng maging kahinatnan. Kunot noong umiling-iling pa si Annette. Anong plano niya, Annette? Giit naman ni Kit. Napalunok naman ang dating kaklase. Gusto niyang makuha ka ulit, Kit. Determinado siyang agawin ka kay Myla sa kahit na anumang paraan. Katulad ng binabalak niyang pang-aakit sa'yo. Wala ka bang napapansin sa kanya na magkita kayo? Napaisip naman si Kit sa modernang ayos naman ni Cecil. Saka lang niya na-realize ang motibo sa likod ng pagbabagong image nito. Marahan naman siyang tumango rito. Malaki ang paniniwala niyang mahal mo pa rin siya, Kit. Pero gusto raw niyang makasiguro. Baka raw hindi ka niya makumbinsi sa salita lang. Sa paliwanag, mas magiging epekto kung maaakit ka sa kanya sa kaparaanang hindi ka makakatanggi. Sinisikap ko na pagpapaliwanagan siya. Patuloy na wika naman ni Annette nang hindi umimik si Kit. Ini-explain ko sa kanya ang posibleng maging outcome ng gagawin niya. Sabi ko, magtagumpay man siya. Papaano naman si Myla? Kawawa naman siya. Nagalit pa nga siya sa akin. Kanina raw ba ako kakampi, sa kanya ba o kay Myla? Saka lang niya inamin, Kit,
ang kagustuhan niyang makapaghiganti kay Myla. Kaya raw niya binabalak ang gayon. Hinding-hindi raw niya makakalimutan ang ginawa ni Myla. Hindi raw siya matatahimik hanggat hindi siya nakakaganti sa asawa mo. Naniningkit naman ang mga mata ni Kit. Kaya pati ako'y gagamitin niya. Mahina ang pagkakasabi ni Kit, pero mariin. Ikinabahala naman iyon ni Annette, lalo na makita niya ang pagdilim ng mukha ng lalaki. Pagmamahal na rin sa'yo ang isa pang dahilan, Kit. Marahang umiling naman si Kit. Kung pagmamahal man sa akin, Annette, pagmamahal na makasarili. Ang nasaktang damdamin lang niya ang dahilan. Makapaghiganti lang pala siya. Wala na siyang isinalang-alang pang iba. Hindi ko naisip na kailanman na may ganyang bahagi ang pagkatao niya. Kit, naaalertong sabi naman ni Annette. Sarkastiko ang ngiti ni Kit. Huwag ka mag-alala, Annette. Kung iniisip mong may gagawin ako masama, nagkakamali ka. Umiling-iling naman si Kit. Wala akong gagawin. Pagkuway tumiim naman muli ang tingin niya kay Annette. Pero bakit mo ito ipinagtapat sa akin? Matalik mo siyang kaibigan. You're not supposed to reveal your secrets to anybody else, hindi ba? Lalo na yang ipinagtapat mong yan. Huminga naman ng malalim si Annette. Kahit pa matalik kong kaibigan si Cecil, I find it very hard to tolerate something na alam kong hindi tama. Hindi lang sa mata ng tao, kundi lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Ganun pala ang pag-uusig ng budhi mo. Wala kang peace of mind. Umiling-iling naman si Annette. Sa party, bala ka niyang akitin hanggang sa may mangyari sa inyong dalawa. Ang totoo, ginawa na ni Annette sa bahay nila nung Lunes na inihatid ko siya sa kanila. Napamata naman sa kanya si Annette. Katulad mo, nakonsensya rin ako, kaya hindi ako natukso. Nagkangitian naman sila. Ang problema ko rito, baka malaman niyang ako mismo ang nagsabi sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi niya malalaman. May naiisip na akong paraan para hindi makapunta sa party. Ano? Natawa naman si Kit. Magsasakit-sakitan na lang ako. Pwede naman sigurong excuse yun, hindi ba? Baka hindi siya maniwala. Makahulugan ang titig na manawika ni Kit. Pag kinumpronta niya ako na ang bahala. Hindi ka mai-involve. Anong sasabihin mo sa kanya? Lumuwang naman ang ngiti ni Kit. Simple lang. Sasabihin kong na-realize ko na wala na pala akong gusto sa kanya. Hindi naman kumbinsido si Annette. Ang bilis naman yatang nawala nun. Sa totoo lang, nakakalimot na talaga ako. And last Monday, parang nakumpirma ko na sa sarili kong wala na nga talaga. Lunes ng umaga, hindi na ikinabigla ni Connie ang pagragasang paglapit ng isang babae sa mesa niya. Good morning. Formal na bati nito. Nasa office pa ba niya si Mr. Almeida? I'm sorry, ma'am. Mr. Almeida is out on an appointment. Ganoon ang ipinagbilin sa kanya ng boss niya. Sino ho sila? Nahihimigan na ni Connie kung sino ang kaharap niyang babae. Ako si Cecil Buenafe. Anong oras siya babalik? Sinabi ko na nga ba na sa loob-loob naman ni Connie? Wala hong sinabi pero may ipinagbilin ho. Ipinabibigay ho ito sa inyo kung darating kayo. Kumunot naman ang noo ni Cecil. Ano? Isang sulat ang kinuha ni Connie sa drawer at iniabot iyon kay Cecil. Hindi nawawala ang kunot sa noong kinuha ni Cecil iyon. Pagkaraang tingnan ng matalim si Connie. Tumalikod na ito at walang lingon-likod na lumakad papaalis. Gusto nang tawagan ni Connie ang boss niya sa intercom. Sabihing, "Boss, mukhang mataray ang sinabi mong unexpected visitor mo." Sa labas ng gusali, binasa ni Cecil ang sulat ni Kit. Sa iyo. Nagtiim naman ang bagang ng babae. Sa iyo. Ganoon na lang ba ngayon ang address sa kanya ni Kit? I'm sorry kung na-disappoint kita last Saturday. Pero ganoon lang siguro ang dapat na mangyari, hindi ba? Nauna lang ang pagtango kung pupunta tayo sa sinabi mong party. Kaysa sa pagkaraang pagsusol search ko, sa waring gusto mong mangyari. Nasabi ko mang mahal pa rin kita.
at hindi ko mahal si Myla. May dala na siguro iyon sa sama pa rin ng loob ko sa ginawa ni Myla kaysa talagang nararamdaman ko. I'm sorry, Cecil, pero hindi ko magagawa ang gusto mong mangyari. Ang hiwalayan si Myla at tayo ang magsama. Hindi ko na magagawa. Nasabi ko rin nga, kahit mahal pa rin siguro kita, may takot ako sa Diyos. Katulad din ng alam kong gayon din ang takot mo. Ibig kong isipin na nadadala ka lang sa emosyon, kaya mo iyon nasabi. Tumaas naman ang isang kilay ni Cecil. Hindi ba niyaya kita noon na magtanan tayo? Magpakalayo-layo dun sa hindi tayo masusundan. Pero ano ang sinabi mo? Sinabi mong hindi tama ang gusto kong mangyari, na hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali, ang pagkakamaling nagawa ni Myla. Natigilan naman si Cecil. Hindi ba't sabi mo, magpapalala lang iyon sa mga pangyayari? Dahil paano siya kung tatalikuran ko ang pananagutan ko sa kanya? Malalagi siya, ang pamilya nila, kamo sa malaking kahihiyan, na baka kung anong hindi maganda ang maging konsekwensya. Sinabi mo pa nga, hindi ko matatalikuran ang katotohanan. May pananagutan na ako kay Myla. Mariing napalunok naman si Cecil. Ibig ko ngang isiping, hindi talaga totoo sa loob mo ang gusto mong mangyari. Baka kako hindi palang maghihilom ang nasugatang pride mo. Naiintindihan ko, natitiyak kong makakakita ka ng isang papalit sa akin sa puso mo. Makakakita ka, Cecil, dahil walang lalaking hindi magmamahal sa iyo. Sa pamamagitan man lang ng sulat na ito, ibig kong ipaabot sa kaalaman mo na hangad ko ang lahat na maganda para sa iyo. Kit. Napapalunok na parang itiniklop ni Cecil ang sulat ni Kit at inilagay iyon sa kanyang shoulder bag. Bago tuluyang lumayo ay tinapunan niya ng tingin ang building. Goodbye, Kit. I'm sorry. Idadalangin kong maging maligaya ka rin sa piling ni Myla. Mula sa bintana ng kanyang private office, tinatanaw siya ni Kit. Ipinagpasalamat ng lalaki ang pangyayaring ganoon ang naisip niyang paraan sa pagpapaabot kay Cecil ng gusto niyang sabihin dito. Alam niyang makakaunawa si Cecil. Gayunpaman normal na may maramdaman din siya sa tuluyan ng paglalayo ng kanilang mga landas. Pero mas lamang ang panghihinayang kaysa sa dapat sana ay maramdaman niyang talaga. Lingid sa kaalaman nilang dalawa, may nakakita kay Cecil paglabas nito ng parking lot, si Dennis, ang dating masugid na manliligaw naman ni Myla noon. Si Myla ang nasa sala nang tumunog ang buzzer. Nasa likod bahay si Loleng at naglalaba. Sumilip si Myla sa bintana. May lalaki sa labas ng gate. Nakaparada sa tapat ng bahay nila ang isang delivery van. Nilabas niya iyon. Bakit ho? Tanong niya habang naglalakad papunta sa gate. Ito ho ba ang bahay ni Mrs. Myla Almeda? Tanong naman ng lalaki. Naka-uniforme ito ng kilalang company ng home appliances. Oho, ako si Mrs. Almeda. Bakit niyo ho ako hinahanap? Washing machine ho, Mrs. Sabi naman ng lalaki. Ipinadeliver po ng mister niyo. Binuksan naman niya ang gate. Tuloy ho kayo. Oho, inutusan ng lalaki ang pahinante at ipinabuhat ang washing machine at pinapasok sa bahay. Nang maipasok iyon at mailagay sa lugar na itinuro ni Myla, pinapirma ng lalaki si Myla. Pinilas ng lalaki ang isang kopya. Kopya niyo ho ito, Mrs. Pinakapapil na rin ho ng guarantee. Tumango naman si Myla. Wala na ang nagdi-deliver ng washing machine ay natigilan pa rin siya. Binilabas siya ni Kit ng washing machine para hindi siya mahirapan sa paglalaba. Siguro, baka naaawa si Kit sa kanya. Baka nakikita nito ang pagsusugat ng mga daliri niya. Nahihiya lang si Kit kay Loleng. Ayaw nitong maisip na katulong na washing machine lang ay hindi pa siya nito mabili. Mas malamang iyon kaysa sa huli. Ay, Ate Myla, ang laki oh! Natutuwang bulalas naman ni Loleng nang makita ang appliances. Mas malaki pa sa washing machine natin sa bahay. At may dryer pa. Sisipagin sa paglalaba ang gagamit nito.
Kaya nga siguro binili ng Kuya Kit mo para sipagin kang lalo sa paglalaba. Matabang biro naman ni Myla rito. Naisip ko kasi, nasa jet age na tayo. Kaya tama lang siguro na sumunod tayo sa takbo ng sibilisasyon, hindi ba Loleng? Masyado namang primitive ang paglalaba mo sa kamay. Iyon ang sinabing dahilan naman ni Kit. Pakiwari ni Myla, hindi lang kay Loleng ang ina-address ni Kit na sinabi nito. Parang mas sa kanya. Paano naman kuya yung you can't afford? Nangingiting salag naman ni Loleng. Nakibit balikat naman si Kit. Magsikap silang maging can afford. Nakangiting sagot naman ito. May napansin naman si Kit. Hindi nakikihalubelo naman si Myla sa pag-uusap nila ni Loleng. Katulad ng ginagawa nito, may ilang araw na. Parang dumidistansya sa kanya si Myla. Dinala niya ang isiping iyon hanggang sa pamamahinga ng gabing iyon. Natingnan niya ang kanyang relo. Pasado 10:00 na. Hindi pa pumapasok sa silid nila si Myla. Kunot noo siyang tumayo, lumabas ng silid at tumingin sa salas. Sina Myla at Loleng ang nag-scrabble. Nakaharap sa kinaroroonan niya si Myla. Kitang-kita ni Kit ang masayang bukas na mukha nito. Nangingiti sa board ng Scrabble na waring iniisip ang salitang idudugtong. Noon niya napagmasdang mabuti ang asawa. Magandang-maganda ito sa paningin niya. Kahit walang make-up, parang gandang dalaga, natural na natural. Tumaas pa ang isang kilay ni Myla habang nakabitin pa ang ngiti sa magagandang labi nito. Sa wari niya ay patuloy ang pag-iisip. Hinahaplos-haplos pa ng isang daliri ang gilid ng baba nito. Noon lang nakita ni Kit ang asawa sa isang unguarded moment nito. Malayong malayo sa ekspresyon na nasa mukha kung kaharap siya nito. Takot na parang naiilang. Ngumiti man ay parang alanganin. At tumingin man sa kanya ay sulyap lang. Malayong malayo ang personalidad ni Myla noong dalaga ito sa personalidad nito ngayon. Ito ba ngayon ang talagang katauhan nito? Ate naman, reklamo naman ni Loleng. Ang pumutol sa pagmuni-muni naman ni Kit. Ang tagal mo namang tumira. Kinamot pa ni Loleng ang batok nito. Natawa naman si Myla. Wala akong maisip eh. Binara mo kasi yung ititira ko sana. Di magpas ka muna. Suhestyon naman ni Loleng. Dinilaan ito ni Myla. Ayoko nga. Di nawalan ako ng score. Wala sa loob na napangiti naman si Kit sa naging aktwasyon naman na iyon ni Myla. Mabuti pa pala si Loleng ang naging kasama nila sa bahay. Napapasaya pa pala nito si Myla. Ramdam ni Kit, nabawasan ang guilt niya sa ginagawa niyang pagpapahirap sa kabiyak. Tumikim siya bilang pagpaparamdam. Napatingin naman sina Myla at Loleng sa kinaroroonan niya. Nawalang bigla ang sigla sa mukha ni Myla. Nagkakasarapan yata kayo ah. Nakangiting sabi niya. Hindi niya nasabi ang sasabihin sanang, gabing-gabi na, matulog na kayo. Pwedeng tapusin na lang namin ito ni ate, kuya. Tawad pa ni Loleng sa kanya. Nagkibit balikat naman si Kit. Okay. Nakangiting sagot at bumalik na sa silid. Hindi siya nakatulog agad hanggang hindi pumapasok ng silid si Myla at tumabi sa kanya.